Hi guys, nagpupungsoy na naman kami. 'Di ba usually nakita niyo yung nandito na mga alak ko nandito. So luluwag to dito ngayon. Oh, lilipat namin dito guys. Barangay. Lilipat namin tong chichirya dito. Kasi mas malapad to, tsaka mas maganda. Yan. So makikita niyo yan guys mamaya. Tinanggal namin mga alak kasi itong mga alak ay may paglalagyan kami. No? Dito namin ilalagay ang alak. Ganon. Tapos mamaya makikita niyo yung makeover. No, kasi gusto ko maluwag dito. Guys, pwede na ulit mag-TikTok dito. Ang luwag eh, oh, ang luwag. Ay, sa akin pala nakatutok guys, mali. Yan guys, ang luwag-luwag. Nakikita niyo na ba? Tatanggalin namin 'yon. So para makita namin lahat ng tao straight. Rar. Pungsoy na naman si Madam Park. Ayan, na-excite ako sa bagong magiging ayos namin. So guys, konting tour tayo sa ating konting tour tayo sa ating bodegang magulo. 'Di ba parang wala lang nangyari doon sa mga chichirya. Ang bilis na ubos, no? Oh, ayan, ang kalat-kalat ng ating kabuhayan showcase. Ayan, punta tayo dito. Okay, ayan. So ito yung ating aisle, no? Ganun pa rin naman, isang diretso, pero ito pinalitan natin kasi dati ang nakalagay diyan yun. So pinalitan natin. No, ganyan na lang siya. And then, mas mahaba na itong ating shelves dito kasi nilipat nga natin yung shelves na dating nandoon sa yung dati alak yung nandito. Pag nakikita nyo ako nagtutour. So, yan. Nandito pa rin naman nakindihan natin at saka ang ating mga So, mas lumuwag to dito. Pwede na mag-TikTok, guys. Pwede magsayaw, promise. No? Ayan. So, ito, yung dating lalagyan natin ng chichirang nandito sa kabila, ay alak ang inilagay natin. So, kasi po pwede naman natin sa kahon lang muna naka-stack yung iba. Okay? So, ganyan. So, itong biskwita natin na to, dating nahan dito. 'Di ba? Tapos, 'di ba yung shelves dito dati nakaganon, nakapahalang. Ayan. So, ito dati, nasa kabila yan. Itong mga piyesta na to, nandun yan sa kabilang side, doon. But since kasi nahandun na naman na ang mga shampoo sabon, mas minarapat kung dyan ko na lang ding ilinya na unit. So, yung dito, puro talaga edible na to. Puro mga pagkain, no? So, mas lumuwag dito, guys. So, ito pa rin yung ice cream natin. Ang ating Uy, ito na lang tinapay natin. Ilang tray? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tray na lang. Ubus na isang tray? Saka isa pa doon, pero iba yun. Hindi, yun eh. Ibang tinapay yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naubos na isang tray natin. Very good. No? At least di may stock up ang ating Ayan. Kasi kaka-deliver lang yan kanina guys eh. Nagbayad din tayo sa PMFTC, which is yung ating ahente sa mga Marlboro, sa mga no. Yan. Diyos ko, ang laki na binayaran natin. So, ito yung ating mga stock na mga abubot. Ayan yung ating mga Meron pa tayo sa likod niyan na stock na packs. Ayan yung ating mga So, magkahalo na yan na ganito na promo at saka yung solo-solo. Ayan. No? Ito pa. May twin pack at saka itong promo. Ito naman yung ating mga kapiyan, yung coffee stick at saka yan. Pinagsiksikan na lang yung ating mga tindera. Ayan. No, yung champion natin, yung natin. So, handito pa. So, ito, dati yan na nandun sa sulok na nakikita nyo. Ngayon, nandito na. Nilipat ko. Kaya humaba ito. Tatlo lang tong naging siya. 1, 2, 3, 4. No? Tapos, kasi nilagay ko dito. So, ayan. Yan pa yung mga copy ko natin. At ito pa. Yan. So, may ilang box pa tayo niyan, copy ko. Nandun pa sa likod at nahan dito pa. Nilalagay ko lang dito para hindi mahirap hakutin sa likod. Pero meron pa tayo niya sa So, hinintay natin ang ahente ng DCFE kasi konti na lang din ang noodles natin. Ayan, yun na lang yung stock natin ng noodles. Yung beef at saka yung chili mansi. Okay. So, eto yun patungo sa ating chiller. Ayan. So, medyo may tayo. Struggling tayo kung saan natin paglalagay ito kasi mga harina natin yan. Mga kung ano-ano. Ano tong cobra na to? Na mismo? Nung nakalabas? Ito, Ay, nakalimutan ko.
Ayan. So, ganun pa rin naman. So, asukal, malapit na tayong bumili ulit. Ayan. Okay? So, ayan. Okay? So, parating yung mga hinihintay natin iba pang delivery. So, this is the office. Magulo lang guys ha. Nakita nyo, may nakatungtong na ano doon. Doon nakapatong yung cellphone ko. No, pag nagbablog. Ngayong nag-vlog ako. Actually, nag-shoot ako ngayon ng tour ay after nang mag-discuss. So, yan. Ganyan siya kaluwag. Pwede ka rin mag-TikTok pa. Dito nga, pwede ka matulog eh. O, yan. So, dito na ako naligo dahil puyatan ako. So, nabawasan na rin agad. Kaka-deliver lang. Nabawasan mga sigarilyo natin. Gawa kasi nang binigyan din natin kay Lola. At in-stock po kasi natin dito. Ayan. Yan lang. Alam nyo guys, yung halaga niyan. Hindi kayo maniniwala. Napakalaki ng halaga niyan. Ayan. I-stock natin dyan para pang tingi-tingi pag may bibili ng per pack. At kapag maglilipat tayo dito. So, ito yung ating front desk. Yung parang pinaka-counter natin. No? Yan. And then, kapag isitindera, re-relay dito, maghihingi ng sukle. Tapos tayo magkakaha. So, it's very easy kasi kapag umupo tayo dito, nakikita natin ng almost everything. So, syempre, with the help of the CCTV din syempre. Okay? Hi guys, Mami Park is here. And in today's video guys, ay mag-shoutout tayo at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. No? Kasi parang suddenly ay nabulabog kayo ng slightly. Okay, so maraming salamat po, no? At pinayagan tayo ng ating subscriber na nag-seek ng advice sa atin na ma-vlog at ma-feature, ma-ikwento ang kanyang situation. Na si Perla, na nahihirapan, na willing and ready for the leverage, for the opportunity of the store, but hindi niya magawa because of problems when it comes to complying with the legalization of her business. Okay? So, kaya naman nagbigay tayo ng advice tungkol dyan. So, syempre, dahil importante din kayong mga manonood sa akin, ay babasahin ko pa rin ulit ang inyong mga comments and also, para tayo ay magkamustahan at mabigyan kayo ng mga konting advices, no? Dahil may mga comment kayo dyan. So, naiba ang ating background. Naiilang kasi ako guys, but maybe I will try dito sa part na to. Nahihirapan kasi ako eh. Kasi po, nag-feng shui tayo ng ating tindahan. So, nakita nyo naman yan sa ating intro, no? At syempre, kasi guys, ay gusto ko rin naman na magkaroon ako ng magandang or paano ba, komportabling transaction sa araw-araw na pamumuhay namin. Kasi may against the light eh, parang feeling ko galing akong heaven. Ayan, so nakikita nyo, dito yung mga flip top boxes ko, no? Punong-puno yan ng mga stocks. Tapos dun yung patungo sa ating dun yung patungo sa ating chiller. Okay, so much better ang setup ngayon. Mas okay, mas nakakakilos, and mas hindi ako kitang-kita kasi in-adjust namin yung aming at saka diretso na siya, no? At may mga lusutan pa din. So, maganda ang ating setup ngayon. Although may mga kalat-kalat pa din ng konting-konti, very slight, pero mas ginhawa siyang magsukli, lalo na kapag wala na kaming barya doon sa aming dito sa ibabaw. Kukuha kami dito sa loob kasi hindi ko na kailangan umikot ang pagka ganun-ganun pa, tapos babalik ulit kasi nga madali na lang. So dahil hindi naman na tayo nagpapapasok, we are not walk through anymore, yung setup ng store natin, so somehow is safe at maganda siyang no. So I make sure na ito ay nabase sa comfortability para mabilis na makapag serbisyo. At syempre is yung para mas mapaganda ang display. Kasi yung mahabang shelves nga natin ay inilipat natin dun sa kabilang side kasi nandun yung mga chichirya natin para ma-accommodate yung mga chichirya natin, ma-display ng maayos. So yun. Kasi ito yung alak natin. Nakaharap na talaga sa kanya. Pag tinapay, ice cream, tapos alak at mga non-food products, itong mga nasa shelves, and then pag nakita nila yung harapan. So tuwa ako talaga sa naging outcome. Although hirap na hirap talaga kami ni Shubebe, no? Ng ating tinderang panggabi. Okay. Anyway, shout out to Teresita Baron. Thanks sa shout out, Mommy. Winnie07. And then si Mama Neng's Vlog. Sabi ni Mama Neng's ito. Ilagay nga natin ng maayos ang setup ng ating cellphone kasi nahihirapan din ako. Ayan, super lapit naman So, medyo tabingi, pero okay lang yan. Carry yan. Ang importante ang mensahe ng ating vlog. Pero syempre, puyat-puyatan ng ina nyo. Honestly speaking, wala pa akong tulog. Paidlip-idlip na. Almost 48 hours na yata. Ayan. Pero mamaya, babawi talaga ako. Matutulog ako.
Pasensya na kayo. Alam niyo naman si Mami Park, kailangan kaartihan sa buhay. Okay. Mama Nengs Vlog. Sabi ni Mama Nengs Vlog, Mami Park, kumpleto ng mayor's permit and yung DTI ko this month pa lang naayos. Bala ko rin sanang pasukin yung BIR. Kaso parang natatakot ako kasi ang hirap ako sa pag-aayos sa usaping BIR. Parang di ko yata kaya at may nagsabi na magastos daw kapag may BIR at malaki ang bayad. Ano sa palagay mo, Mami? So, even before si Mama Nengs Vlog, nagko-comment yan. Kasi siya yung isa sa nasabi ko na napaka-rare ng kanyang case. It is because nakarating na siya ng mayor's permit without the DTI. Grabe, no? Kaloka. So, ngayon lang ako nakarinig doon kasi talagang ang usual is kukuha ka ng DTI, saka ka kukuha sa barangay ng permit, and then saka ka pupunta ng mayors, no? Kaso, hindi naman lahat kasi talaga ng mga municipalities ay nai-implement ang ganitong tamang proseso. However, hindi na natin inaanuhan yan. Ang importante, nagko-comply, no? Like Mama Nengs Vlog. So, kaya lang, pagdating nga sa BIR, natatakot siya at maraming nagsasabing magastos. Ito sasabihin ko sa inyo, totoong magastos. In a way, na kapag hindi nyo natutunan ang tama na at fit sa inyo na pagtatala. Okay? Yung para malaman nyo kung paano nyo mapapababa ang tax due nyo, ano ang mga dapat na i-consider para mapababa ang tax due. Pag hindi nyo kasi alam yan, malaki talaga gastos nyo. Kasi more or less, puro kayo pagkakamaling puro pagkakamali ang makukumit nyo at dahil sa takot nyo ay syempre magsisi kayo ng professionals and also or mga tax assistant. So gastos kasi magbabayad kayo ng services nila. But kung kayo ay may kaalaman, madaling turuan, actually naaaral siya, lalo na kung hindi naman tayo kumpanya at sole proprietor lang tayo, no? Yung micro enterprise, no? Actually, pwede pa nga tayong mag-avail ng yung tinatawag na, actually meron ako noon. Ano ba yun? Yung sa DTI, yung programa ng DTI na nakalimutan ko yung tawag doon. Guys, may tawag dun sa na yun, sa certificate na yun na pwede mo siyang ipasok sa BIR para magkaroon siya ng somehow pagbaba sa iyong tax due, no? So, nakalimutan ko lang kung ano yung tawag doon. Natatamad kasi kung hanapin. So, anyways, wala namang problema yan kung hanggang mayor ka lang. Kaya lang, ang problema, if magkaroon ng tax mapping, masita ang negosyo mo, masita ka, anong ipapakita mo? So, ang pinakamababang penalty for failure to comply or non-registration of your business to BIR is 5,000 not exceeded to 20,000. No? So, yun lang naman yon. Mas malaki yata ang surges and compromise penalty doon sa mga nag-comply pero tinigil, hindi inasikaso at hindi kino-continue na mag-file ng kanilang income. So, kaya sinasabi din na kapag iyan ay napasok mo na, nasimulan mo na, tuloy-tuloy na. Syempre, tuloy-tuloy yung business mo. Di tuloy-tuloy din ang pagpa-file mo, pagbabayad mo ng buwis. It is like you are employed. Nagbabayad ka ng buwis, kinakaltasan ka, di ba? Nawi-withheld ka kasi kinakaltas na ng company or ng employer mo ang tax dahil sila na ang nagre-remit niyan sa BIR na ikaw ay nagbabayad ng tax mula sa pagtatrabaho mo or sa nagkakaroon ka ng income. Okay? So, it's like a business lang din. Na habang nagbi-business ka, patuloy kang magbabayad ng buwis. Okay? So, tandaan nyo, huwag nyong ikatakot. Ang ikatakot nyo is yung pag nasita ang negosyo nyo, lalo na kung kayo ay nasa lugar na masitahin, ay mamroblema pa kayo. And napakaraming gamit ang pagiging legal up to BIR, no? Actually, kahit ako aminin ko sa inyo, ang daming naging opportunity sa akin dahil sa inayos ko ang registration ng negosyo ko. Hindi talaga basta-basta napakahirap sa akin yung ibang mga bagay-bagay.
pagdating doon sa mga opportunity na dumadating, especially regarding with leverage of the business. Okay. Next would be Ricky Anuevo. Sabi naman ni Ellen Pilar, Hi Mami Park, ask ko lang po, need ko rin po ba ng BIR? Kahit may DTI, Mayor's Permit na. Salamat po in advance, love you, thanks for sharing po. Di nyo po ba alam na ayon sa DTI at sa BIR, mandatory na after 30 days of your business name registration or yung kuha mo ng business name from DTI, after 30 days, you are required, mandatory, to pursue the BIR registration. Iyan po ay nasa batas. Kahit saan po kayong pumuntang Google, Planeta, o Universe, iyan po ang gumagana sa Pilipinas. Na after 30 days ng pagkuha mo, pagpa-register mo ng iyong business name, you should be go through or push it through BIR or business registration. Now you know. Actually, binanggit ko po yata iyan sa aking vlog na mga surges, mga penalties na maaaring magkaroon ka, no? Kung sa hindi ka nakakomply sa BIR. Meron po akong vlog niyan, guys, nasa tax topic. Papanoorin nyo na lang. Guys, papanoorin nyo na lang. Ano ba? Okay? So, yun po ang batas. Yun po ang totoo. So, itong susunod na babasahin natin ay may magkakaroon din tayo ng kalinawan. Alice Palya, sabi, Mami, may tindahan akong maliit. Maliit lang, benta ko isang araw. 3,000 to 4,000. Pero may mayor's permit at DTI ako. Nagulat ako nung dumating ang sulat galing BIR. Hindi naman ako nagkuha ng BIR. Bakit pinadalhan ako ng letter tapos na penalty ako ng 10,000? Maliit lang naman ang tindahan ko. Bakit kaya Mami ganoon? Napaiyak pa nga ako doon. Bakit ganoon ang nangyari? Ano kaya? May nagsumbong kaya doon sa BIR? Hindi po. Hindi pwede, maaari, may possibility. But the reason is, hindi po lang kayo ang nakararanas ng ganyan. Meron pa nga po cases na nabasa ko, nasa bukid na nga sila't lahat, napadalhan pa sila ng BIR. Imagine, yung iisipin mong dapat mas masisita pa yung mga nasa city, yung mas medyo nasa asensadong lugar, mas napadalhan pa ay yung mga nandoon sa liblib. Why? It is because ang data record ng DTI ay automatic, may record, may data din ang BIR. Kaya nga po, di ba, a while ago, what I said, after you registered your business name to DTI, you are mandatory to pursue it, to push it through BIR. Kasi, iyon ang ating batas. Yun ang pinag-uutos. No? So, after 30 days, you will be started to penalize kapag ka you are failed to register it in BIR. So, siguro po, Ma'am Alice Palya, nang magkaroon po ng raffle, or I don't know if it's really raffle kung tawagin, or parang random checking, no? Yung kumbaga biglang mamimili kung saan mapipili, mabubunot, ganun. Parang ganun yung dating lang, ha? But I'm not actually literal na ganun. Basta ang alam ko'y ganun. Na pag napili po ang inyong negosyo, ang inyong business name, business registered, at na-detect na hindi kayo pa nagko-comply sa BIR, automatic BIR, Bureau of Internal Revenue will send you a letter na you are penalizing of 10,000, sometimes more than pa, if you fail to register your business. Whether you are not continue operating or you close the operation or the business, the establishment, whether you stop operating, kailangan po kasi any of your actions, kailangan may karampatang responsibilidad. Hindi mo naman pala i-continue, you better close it. Hindi ka naman pala magtutuloy-tuloy, you better close it. Wala kang benta kasi hindi ka naman nagtinda.
declared 0. File 0. That's very simple. No, that's very simple. So, kaya po, yung ma-penalize po kayo ng 10,000, hindi lamang po kayo ang may case na ganyan. So, magtataka kayo sa bukid at bundok ng tralalala na kayo nakatira at nagtitinda, napadalhan pa kayo ni BIR ng sulat. Hindi nga kayo na tax map, pero napadalang kayo ng sulat. It is because they detected it in the data that you didn't push through the registration after the 30 days from the day na ikaw ay nagpa-business name registered. So, kaya kailangan, walang ligtas, lalo ngayon, ang higpit nila, lalo talagang pagka, ganito po kasi yan ang mga RDO, no, o yung mga regional district offices, may mga kota-kota yan, or kaya may mga ano yan, na nire-required sila na singil sila, makakolek sila ng buwis. So, kaya dyan dumadating yung naghihigpit, tinitingnan talaga kung saan ka may foul, saan ka may mali. So, kaya kapag kaya mong i-defend ang iyong mga dokumento, ang iyong sarili, ang iyong libro, para kung saan kanila hahanapan ng butas, pwede mong ilatag sa kanila na at your part ay wala kang pagkukulang. Okay? So, kaya naman, this is a very big advice, not a piece of advice, guys. A big advice to save you from penalty. Okay, yung iba po kasi lalo na pang nagsisimula pa lang magnegosyo, hindi muna nila pinupursu agad kasi syempre baka mamaya nga mapasubo sila na nag-BIR agad o kaya nag-mayors agad, hindi naman pala nila alam na hindi nila itutuloy ang negosyo at it took only 3 months, 5 months or natapos lang ang trial and error method stage at nag-decide silang hindi na ituloy dahil nagpapagod, hindi nag-workout, nalugi, nag-aksaya ng panahon. So kaya yung iba mas tinitingnan kung talagang ipupush through nila. So, normal yon kasi actually that is a wise decision din. Kaya nga lang kasi kung handa ka rin na masita kapag nagkaroon ng tax mapping or napadalang ka ng letter from the Internal Revenue o Bureau of Internal Revenue or BIR, no? Known as BIR. Alam niyo po ba ako dito, di ba lumipat ako. Doon pa lang sa dati kong maliit na tindahan ay naka-registered na ako, naka-BIR na ako. Pero pagdating po dito noon, nung lumipat ako dito, that time po kasi kakarenew ko lang ng aking mga permits, even mayor, lahat. Kasi usually ginagawa po natin yan January to February, di ba? Lumipat po kami dito ay nag-aayos na ako dito March. No, March that time. So talagang kaka-renew ko lang. So what I did is since hindi naman to basta sitahing lugar at mga barangay ang nag-iikot lang dito na they see to it na ikaw ay nag-comply sa barangay at kung meron silang mga pa-project na pinapauna nila na i-comply mo as a business applying a certificate, no, or clearance, gagawin mo syempre. So naisip ko, kung sakali man na magkaroon ng sitahan, ay pwede ko namang ipangatwiran at ipakiusap na nung nalipat po kasi kami dito, hindi ko rin naman akalain na magtitinda ako dahil dishwashing ang gusto kong pagtitinda or, alam niyo naman yung sitwasyon ko before, diba? So, pwede kong ikatwiran na kakaano ko lang po kasi, kakaparinyo ko lang po. Ibig sabihin naman po, naging responsable naman po akong, tao na naka-mayor's permit ang aking business. However, hindi ko rin naman po inakala din na biglaan ding magkakaroon ng desisyon na ako ay mamumove sa ibang lugar. So, syempre, ang dami ko pa pong aayusin, ang dami ko pa pong kakapain if the business will work out or ipapaklose ko na. So, kaya po nung nilipat ko, pinachange ko ang address nito, ay pinatalon ko muna ang taon para pag nag-renew ako, ay sabay ko na ding ipapa-update ang information like the address of the business. Kasi yung business name, di ko naman pinalitan no? Hindi, address lang talaga. Kasi syempre, magkakaroon na naman ako ng panibagong printing ng resibo. Dahil, iba na ang address ko, di ba? No? So, yon. After nun, bilis lang. Kaya po, nag-start din na nung pumunta ako sa DTI muna, sabi ko sa DTI, magpapapalit ako ng address, no? Kasi nga, ako po ay nalipat ng lugar, nalipat ng tirahan at doon din ako nagtitindahan. So, what the DTI did dito sa amin sa municipality is
ginawa na nila na, di ba, meron po yung scope, no? Scope kung saan ka titinda, kung pambarangay, municipal, o regional, national, may ganon. So, ang ginawa nila, anywhere in Pandi ako magtinda, scope na niya ay municipality. So, yun ang ginawa ni DTI. And then, ayun, naalala ko na guys, binigyan din nila ako ng BMBE, o yung tinatawag na Barangay Micro Business Enterprise Certificate, which is I can lessen my tax due. However, hindi ko din siya naipasok kay BIR. It is because the problem is ako ay OSD. Hindi po siya applicable sa mga OSD and deduction o yung tinatawag na optional standard deduction. Pero kay DTI, okay na naman na ako. No? So, kaya yon nakakatuwa, no? May BMB ako from may BMBE ako from DTI. At ang kagandahan niyan, kapag yan ay pinasok ko sa BIR, ay magkakaroon ako ng special percentage ng deduction, parang ganon, no? So kaya kung wala tayong alam, hindi natin nalalaman ng mga ganyang bagay-bagay, puro takot na lang ang gusto nating mangyari or ang mangyayari sa atin. But if somehow open-minded tayo, alam natin ang gagawin, no? I am not saying naman that everybody that entering into this kind of business is same knowledge I have, same common sense I have, or same understanding that I have. That is why the reason I am sharing this to you guys, for you to give an idea at magkaroon kayo ng pagninilay na kahit maliit pala ang tindahan ko, dapat din ako ay nag-aaral. Kasi tulad nga po ng sabi nyo, 3,000 to 4,000 lang ang nagiging sales nyo, napadalan pa kayo ng sulat ng BIR, Ma'am Alice Falla, di ba? So, maganda na nakikinig kay Mami Part, nagkakaroon kayo ng idea at ng information. So, advice ko sa inyo, Ma'am Alice, better na pumunta na kayo ng BIR, pumunta kayo sa RDO of the day, no, kung saan man kayong RDO, and then makipag-usap kayo at i-explain nyo kung ano ang situation nyo, and then sana ay mapababa, no, compromise penalty or ano man pa ang magiging paraan yan, proseso, para mapababa ang inyong penalty, and then magre-register na kayo, aasikasuhin nyo na siya talaga. So diyan na papasok yung mag-aaral na talaga kayong mag-filing, no? So, hindi ko alam kung ano yung feelings na ko, kasi syempre nga, hindi naman din nga ganun, kayo na nga nagsabi na 3 to 4,000 lang a day, tapos nasita pa, no? But wala kasi tayo guys magagawa. Unang-una, hindi lang naman ikaw ang nagkaganyaan. Marami din ako alam ng mga cases na nagkaganyan. So, better na mag-comply ka. Kasi kapag hindi ka nag-comply at napadalan ka ulit, no, hanggang 3 warning yan eh. Tapos, demand letter na ang marireceive mo. Yun. So, ito naman ay lahat ay galing sa true to life experience. Hello guys. At syempre sa mga nakakilala ko at mga nasi-share din sa akin ng tax assistant ko ng mga senaryo ng kanyang mga naging client. Hindi na niya kinakwento kung anong pangalan nun, sino yun. Pero, inaanuhan lang niya na, alam mo mami, meron akong isang client, ito yung case niya. Sinishare niya sa akin na in a way na para matuto din ako at para kung sakaling meron din akong ma-share para sa inyo, no? So kaya nga hindi ko nilalahat na yung information ay galing sa akin. In-enhance ko lang din at syempre, nag-aral din ako ng sarili ko. Kaya sabi nga sa akin ni Ma'am Irene, hanga nga ako sa iyo nalalaman mo na yung mga ganoon kasi nagkukusa akong mag-aral. No? Bukod doon sa yung, kung ano lang yung naituro din niya sa akin, yung scope ng aming pinag-aralan when ay hinire ko siya na aking maging tax assistant. So, yun, no? So, laging tatandaan, ganyan dapat ang negosyante. Hindi lamang tindahan ang nile-level up. Ang utak din, ang kakayanan. Nile-level up po, ha? Hindi po yung dahil sobrang nag-feeling boss na kayo at nag-feeling ano na kayo na hindi nyo alam yan, kesyo ganito, ganyan, inasa nyo na lang. Guys, ang daming cases na nababasa ko, literal talaga, naloloko sila. Kasi inasa na lang nila sa ibang mga nakilala nilang tax assistant or mga firm na pinabayaan lang sila na hindi talaga sila inasikaso ng matino at hindi talaga ibinigay yung serbisyong gusto nilang mangyari. Yung iba, more than willing to pay kahit ang mahal-mahal ng singil ng fee, umokay sila. But at the end, sila pa rin ang naging kawawa at kutakot-takot na open cases ang kanilang tinamo. No? So, imagine that. Okay. Anyways,
Next to Claudine Jo Geraldizo. Sabi niya, hello Mami Pat, silent viewer here. Mas na-inspire po ako sa inyo, especially sa mga tips and advices niyo po. OFW po ako dito sa Singapore na nagpaplano na mag-expand ang munti kong sari-sari store sa province. Thank you, God bless. Okay ha, shout out to mga aspiring kasari in the future. Lahat ng mga itinuturo kong learning sa inyo ay napaka-importante, especially when it comes to taxing and legalization. Believe me, I've been there, and believe me, hindi lamang hindi nyo masasabi na kayo ay ligtas at all times sa mga ganyang klaseng pagsisita galing sa ating mga ahensya ng gobyerno like BIR. No? Kasi kaso yan. Actually, dati meron akong isang katim na tax map siya. Wala siyang idea kasi meron naman siyang meron naman siyang mayor's permit na tax map siya. Eh, syempre, hindi naman niya pinapanood yung mga video ko ng mga tax kasi anong malay niya doon, anong ano niya doon. Hindi niya iniintindi yun. Pinapanood lang niya yun ng aking video, siguro baka after 3 minutes, no, just to show na sinusuportahan niya ako ng bilang kanyang kapatiran. But, hindi niya akalain sa hinagap niya na darating sa panahon na matatax map siya. And, wala siyang choice but to pay the penalty, to comply with the mandatory and legalization, no, through may mayor naman may mayor's permit naman through BIR. And now hindi ko alam kung ano nangyari, kung nag-hire na lang siya ng gagawa nun para sa kanya. Kasi alam naman ng everybody, no, na I personally handle my own taxes, my own business taxes. Kasi kaya ko pa naman, hindi pa naman ako yayamanin. Hindi pa naman ako yung tipo marami ng branch na sobrang busy, di ko na ma-handle ang lahat-lahat. So kaya nagagawa ko pa. Pero kung ako ay dadating dun sa puntong bibigyan ng Panginoon ng 10 branch within Pandi or within kung saan man dito sa Bulacan, why not, choke not? Mag-hire na ako, busy na ako noon. Diba? Ganon, no? Magpapahandle na ako talaga yung permis na hahawak ng aking filing. Diba? Happy. Ganon. Diba? Okay, so kaya importante talaga na kahit hindi mo pa ito dinadanas, ay may alam ka, no? It's always good, lalo na sa panahon ngayon, to be jack of all trade. Dati, minamani, o parang medyo nabubuli pa yung, oo nga, jack of all trade ka, but you are master of none. No, when you say those words, no, quote, master of none, na parang marami kang alam pero wala ka namang specialty, wala ka namang minaster, parang ganoon. No, alam mo lang siya but hindi ka masabing magaling na magaling or hindi ka masabing professional, no? Kasi wala ka pang minamaster, no? Hindi kaya nabubuli. Before nung parang ganun yung datingan. But ngayon, guys, being jack of all trade and even if there's no master, basta may alam ka lang kapiranggot sa ganito, kapiranggot sa ganitong larangan, malaking bagay po 'yan, no? Kasi halimbawa, no, hindi ka naman magaling sa computer, hindi ka naman medyo may alam ka ng konti sa computer, tapos nagkaroon ka ng hanap buhay or negosyo or trabaho, no? Afford mo nga bumili ng computer, ng laptop, pero di ka naman marunong gumamit. Or konti lang yung nalalaman mo, but at least meron kang konting alam. So, inaral mo, bumili ka, nag-aral ka, nagsikap ka matutunan until such time na kaya mo na. Malaking tulong pala sa'yo ang technology. Something like that. O, medyo nagkaroon ka ng kaalaman ng konti pagdating doon sa mga information when it comes to legalizations, ganyan. So, kapag ka alam mong may papasokin ka negosyo at alam mo ang mga possibility niyan, pag nag-feasibility studies ka, ano ang mga possible na required permit kapag magtatayo ka ng building, magne-negosyo ka, magmamanufacturing ka, something like that. Dahil may konti kang kaalaman at natututunan, o dinaya-apply mo, i-enhance mo na lang at mas pagbubutihan mo na lang at mas lalagyan mo na lang ng effort na talagang yun talaga, totoo yun, tama yun. No? Kasi you are going to seek to professionals na. May alam kang konti and then you're going to seek professionals na or ibang tao na na-engage sa specific na bagay na gusto mong malaman. So, ang kagandahan po kasi ng medyo may basic background knowledge ka sa mga bagay-bagay, alam mo, kahit papaano, madadama mo kung niloloko ka ng kausap mo o hindi. Diba? Alam mo yung ganon. Alam nyo po, yung iba, gustong-gusto kausap, tanga. Yung mga mapagsamantalang negosyante, idiot, yung mga tanga. Kasi nga, yung iba, oo lang ng oo. Sa akin naman, ayokong kausap ang mga tanga, yung iba. Alam mo kung bakit. Napakahirap kasing makipagdiskusyon kapag meron silang mindset na sarili at meron silang pinaniniwalaan, may sarili silang values and culture na pinanghahawakan. It's so hard to explain and it's so way hard
to make them realize. Kaya hangga't maaari, mas gusto ko na rin ang kausap ko yung medyo may alam. Kasi at least magkakaintindihan kami. No? So, ganun po, guys. No? Don't judge me that I'm so harsh when it comes to the words or word tanga, ha? You know what I mean, guys, no? Yan ang advice sa akin ng tatay ko. Pinakamahirap makipagtalo sa taong tanga. Sa taong sarado ang isip, no? Sa taong pilingera, sa taong Okay, anyways, that's all for today's our lesson. And syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Malapit na din tayo, road to 19K subscribers. Imagine that, parang kailan lang, we are now 18,600 plus subscribers. And continuous pa siyang nadadagdagan. Sana to't magkano mangyari nga, no, yung sabi ng isang subscriber, na i-manifest natin yan na parang bago mag-December, maka 20K subscriber ako. Ang gandang gift yan sa ating, sa ating YouTube channel, no? Kasi, we can reach more people, no, na makapakinig ng ating mga lessons. So, magdadami tayo. Ganun. So, yun lang ang yun lang ang purpose din talaga nun. So, maraming salamat again and again. And this is Mami Park and this is Team Park na wala pang tulog. Fighting! Bye!